Ayan po. So, ngayon po ay meron po isang nanay sa Bible na ating pag-aaralan. At itong nanay na ito ay bihira po siya talaga matapik sa preaching dito sa aming mga pastor. Kasi nga, ay hindi naman talaga siya sabihin natin highlight yung kanyang character sa Bible. Kagaya nila Mary, di ba? Ang ating Panginoon. Sino ba? Sila Hannah, no? Naging nanay ni Samuel, si Sarah. Okay? Sino po yung mga nanay sa Bible na talagang nagbigay ng significant, kumbaga, na Esther, si Naomi, si Ruth, no? Pero itong nanay na ito na yung mga pag-aaralan po natin ay bihira po siyang mabanggit sa Bible. But, when we study the life of this mother, is very incredible. Yung kanyang pong pagkatao. Grabe yung kanyang tapang at ang Diyos mismo ang nangusap sa kanya. Nung panahon na siya ay inaapi, nung panahon na wala siyang kakampi. So, ngayon po ay, can you describe the word mother? Sino po dito ang pwedeng magsabi na kung ano ang isang nanay? Kung ano ang isang mother? In a words, or in a word. Isang word lang, or a sentence. Ano ba ang nanay sa atin? Lahat naman tayo may nanay. Di ba? So, let me give you some of the... she is the heart of the home. Yeah. Siya raw po ang puso ng tahanan. Ang nanay ay puso ng tahanan. Do you agree? No? Sa pag walang nanay sa loob ng tahanan, di ba? Parang, pag si tatay lang ang nandun, parang medyo, si tatay kasi authoritative minsan kaya parang mas mga nandun si nanay, parang mas masaya yung tahanan. Okay? Next is, mothers knows best. Okay? Do you agree with this? Alam niya akong tama. Diba? Alam niyo, mga nanay, minsan nagiging albularyo sa kanilang mga anak. Narasi na ba yun? Nagpahid, naglagay ng dahon ng bayabas at anything para bumalik na yung anak. Diba? Kasi bakit? Ganun niya kamahal ang kanyang mga anak. Gagawin ang lahat. Mag-eksperimento yan. Magre-research lang para ang kanyang anak ay hindi lumala ang sakit. Yan. Mothers knows best. Ito po yung sa Pilipinas. Ayan. Ang nanay ay ilaw ng tahanan. Anong pagkakaunawa niyo po sa ilaw ng tahanan? Ha? So pag wala ka nanay, madilim ang loob ng tahanan, di ba? Ha? How do you describe that? How do you understand na ang nanay ay ilaw ng tahanan? Malinis ang bahay. Okay. Ibig ba sabi kayo mga tatay, mga bugyot kami? Hindi na po. Ay, malinis kayo mga tatay. Di ba? So, maybe ilaw ng tahanan because it represents mother is a nurturer. Ano ba? Sila yung laging yumayakap, sila yung laging nagpapaliwanag, kaya nga sila yung laging nagluluto sa ating tahanan. Di ba? Kasi yung mga nanay yan. Provide ng ating mga kinakain. Kasi ang they nurture. Kaya kung nakakain na, di ba, kumaganda ang ating paningin. Nag-prepare ng merienda, species ng mga bata. So, napakahalaga mo na ang mga nanay ay talagang maging ilaw ng tahanan. Kaya nga dapat ang mga tatay ay matibay, pundasyon. Diba sabi nga, pag mahina ang pundasyon, napupundi ang ilaw. Huwag niyong pundihin ang mga nanay. Iba sila pag napundi. Okay, so yan po yung mga kataga. At marami po mga pag-describe poetically, no, to describe how important a mother is. Sa Proverbs nga, Proverbs I think verse 31, nilarawan doon, di ba? Charm is fleeting in the land. Beauty is fleeting, charm is. But the woman who prays the Lord will be
grace. Di ba? So, sa Biblia yan. Ang mga nanay na talaga nanatili sa presensya ng Panginoon, ito yung mga nanay na binibigyan ng papuri ng Panginoon. So let's go to the story of Hagar. Sino po nakakilala si Hagar? Kay Hagar? Diba? Sa iyong? Ha? Nanay ni Ismael, tama po kayo? Siya ay isang servant ni Sarah. Okay? At ang ating pag-usapan ngayon is the God who sees. Ang Diyos na nakakakita. He sees the mom beyond the mess. So ating pong basahin ang ating Bible. Open our Bible in Genesis chapter 16, verse 1 to 15. So di po nalagay ng text dyan para sa inyo mo mismo ay mabasa natin. Sa aklat ng mga Genesis chapter 16, verse 1 to 15. Babasahin ko po sa New Living Translation or sa New International Version, I should say. Say amen. Nandun po kayo sa inyong mga cellphone. Open your cellphone or your Google and say amen kung nandun po sa Genesis chapter 16, verse 1 to 15. At ating alamin, kilalanin ang isang nanay din na naging superhero noong kapanahunan nila. Okay, basahin ko po sa verse 1. Now Sarai, Abram's wife, had born him no children. So wala pa silang anak. But she had an Egyptian maidservant named Hagar. So she said to Abraham, "The Lord has kept me from having children." Alam niyo po, itong verse 16 na ito, na-encounter si Abraham sa chapter 12. Ibig sabihin, 13, 14, 15, marami na pong nangyari sa buhay ni Abraham. And alam nila na may pangako ang Diyos sa kanilang buhay. Pero ano sinabi ni Sarah dito? Ito yung aking, meron akong maid servant. At sabi ni Sarah, dahil ako naman ay hindi pinagkalooban ng Diyos ng anak. Para bang si Sarah is blaming now God of her situation. Pero tingnan natin yung story, bakit ganun yung nangyari. After Abraham had been living, di ba? Go, sabi niya ganyan pala, go, sleep with my maidservant, perhaps I can build a family through her. So sabi ni Sarah, wala akong anak, pero meron akong isang anila dito. Sabi niya kay Abraham, Abraham, go. Sipingin mo itong aking maidservant. Ano reply ni Abraham? Nag-isip ba siya? Let me think for a while. Diba? Ano sabi niya agad? Abraham agreed. Diba? Walang pagdududa. Diba? Bakit? May permiso ito eh. Diba? So sabi ni Abraham, okay. Ariglado, di ba? Di ba sa reaction? Saray, huwag mo naman akong itempt sa iyong di ba? Hindi nag-isip eh. Sabi sa Bible, Abraham agreed to what Sarai said. So after Abraham had been living in Canaan 10 years, 10 taon na siya nananahan doon, ibig sabihin, maybe the promise of God for them ay talagang naiinit na sila. Sarai, his wife, took her Egyptian maidservant, Hagar, and gave her to her husband to be his wife. He slept with Hagar, and ano nangyari? She conceived. Abraham doble itong aking anong verse po tayo? Okay, when she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Sino ganyan mistress? Ha?
Sino? Si Hagar. So parang si Sarai na nainggit siya ngayon kay main servant. Then Sarai said to Abraham, sabi niya, "You are responsible for the wrong I am suffering." Siya naman talaga yung pinag-alaw. Wala namang nangyari, di ba? Kumbaga, siya naman talaga yung nagkaroon ng idea at binigay sa asawa. Ngayon, sabi niya nga, sinisisi niya nga si Abraham. Mga boys, meron mga ganyan sa ating mga asawa, di ba? Umuuna ka tayo, tapos bandang muli, tayo pa rin yung mali, di ba? Sa mga tatay, meron mga ganyan. Kung meron mo siguro, bihira lang. Let us continue to read the word of the Lord. Sabi rito, "I put my servant in your arms, and now that she knows she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me." Ano naman sagot ni Abraham? Sabi niya ganyan, "Your servant is in your hand." Abraham said, "Do with her whatever you think best." Then Sarai mistreated Hagar. She fled from her. The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that beside the road of Shur, and he said to Hagar, servant of Sarai, "Where have you come from, and where you are going?" "I'm running away from my mistress, Sarai," she answered. Then the angel of the Lord told her, "Go back to your mistress and submit to her." Grabe, no? Minatrato ka ng isang tao, tapos na-encounter mo si Lord, babalikin ka. Babalik ba kayo? That's God's command. Matindi yung command kay Hagar. Pero, among dito, the angel added, "I will also increase your descendants that will be too numerous to count." The angel of the Lord said to her, "You are now with child, and you will have a son. You shall name him Ishmael, for the Lord has heard your..." Kaya mga kapatid, kung ano may kalagayan natin ngayon, tandaan natin, nakikinig ang Diyos. Amen po ba? God heard our misery. Yung mga bagay na mapapait sa ating sitwasyon, ating mga panalangin, pinapahinggan ng Panginoon. "He will be a wild donkey for a man. His hand will be against everyone, and everyone hands against him, and he will live in hostility toward all his brothers." She gave his name to the Lord who spoke to her, "You are the God who sees me." Sabi ni Hagar. For he said, "I have now seen the one who sees me." That is why the well was called Ber Lahai Roy. Or in other words is El Roy. It means the God who sees. Ang Diyos na nakakita. It's still there between Kadesh and Beer. So Hagar bore Abraham son, and Abraham gave the name Ishmael to the son she was born. Abraham was 60 years old when Hagar bore Ishmael. Ano yung pangako kay Abraham? Kailan nangyari yung pangako kay Abraham? Nung siya mag-100 years old na. And dito, sabi dito, 86 years pa lang si Abraham. So, ibig sabihin, lumipas pa ng another 14 years bago lumabas siya isa. Bakit kaya? Supposed to be ready na dapat to because of their decision to have a child. So, ito yung kwento ng isang nanay na kung saan ay siya po ay napagputusan lang dahil sa sitwasyon. Siya po ngayon ay nalagay sa isang peligro ng kanyang buhay na hindi naman niya ito pinilit. So si Hagar po ay isang nanay na kung saan ay sumusunod lang naman sa utos ng kanyang mga servant, ay ng kanyang mga master, para gawin ang kanilang kalooban. Pero sa kwento na kita po natin,
in spite na siya ay sumunod ng buong puso, bandang huli, siya pa rin po ang nasisi. Napakahirap po ng buhay ng nanay po ito. Kaya ang tanong ko po sa inyo, naranasan mo na bang pakiramdam mo ay walang nakakita sa'yo? Because during that time, slaves has no power, authority. Wala sila. So naranasan mo na bang ang pakiramdam mo ay walang nakakita sa'yo? Na parang hindi mahalaga sa iba ang pinagdadaanan mo? Na ang sakit mo o tunay mong halaga? So ganyan mismo ang kalagayan ni Hagar, nag-iisa sa isang malupit na lugar, itinaboy at kinalimutan. The good news is, pero ang kwento niya ay hindi lang tungkol sa sakit. Ito ay tungkol sa Diyos na nakakakita sa kanya. Behind the scene, na nangyari kay Hagar, there is God who is seeing the situation of Hagar. So sa atin, di mo mga kapatid, minsan, mahirap yung sitwasyon. Katandaan mo, may Diyos na nakakita sa'yo. May Diyos na alam ang iyong tunay na sitwasyon. Isang Diyos na dumarating kapag wala na ang iba. At ngayon, pag-uusapan natin kung paano tumugon ang Diyos kay Hagar at kung paano siya patuloy na dumating sa atin sa mga panahong pakiramdam natin ay nasa pinakailalim tayo ng buhay. So ito yung kwento ng isang nanay na kung saan she is lost in everything. Buntis pa siya nung siya ay dumanas ng matinding mga sakripisyo at wala siyang malapitan. Wala pa siya pwede mapagsabihan ng kanyang matinding problema kasi na-state po siya. Para ba kung titignan niyo pumapalin, napakalupit ng kanyang sitwasyon. May sa panahon ngayon na pag ikaw ay sinaktan, pwede mo sabihin, meron po kami anong tawag doon? Human rights. Anytime, pwede kang tumawag ng abogado mo at ipademanda yung mga tao na nakit sa'yo. Pero panahon nila, wala po yan. Pag ikaw isang slave, wala kang karapatang magalit nga. Wala kang karapatan na mag-demand. Ito po yung sitwasyon ni Hagar. The good thing about this story, in spite Hagar is a slave, inabot po siya ng Panginoon. Ito hindi po Panginoon, no? Hindi po talaga siya nagtatangi. When God said, I love the world, hindi po siya namimili, love ko lang si Angel kasi malakas mag-fight ko. Hindi ganoon eh. His love is to everyone. Posible kaya na may magandang bunga mula sa mga may hirap na sitwasyon at bigat sa buhay? Lalo na doon sa mga hindi naman natin pinili o ginusto. Posible kaya? Do you think if you are in a Hagar situation, ano kaya ang iisipin mo? May pag-asa ba ako sa buhay? Buntis siya, isang nanay, pinagmalbitan siya, at lumabas ng kanyang pinaglilingkurang amo. At sa kanyang paglabas, napaka-vulnerable po yung kanyang ginawa, mga kapatid. Kasi because without master, if you're a slave without a master, kahit sino na pumatay sa'yo, walang makikialam sa'yo. If you're in Hagar situation, ano kaya ang iisipin mo? Maybe for you, is katapusan na. But the good thing is, may Diyos na nakakakita. Sabi mo sa katabi, may Diyos na nakakita. Ano man ang pagdadaanan mo? Sabi niyo po, ano man ang pagdadaanan mo? May Diyos na nakakita. So, tingnan po natin. Let's go to the journey of Hagar. Ano po yung ating pwedeng makita at matutunan sa buhay po ng isang nanay na ito? So, Hagar's pain to a situation she did not even choose. Madali dito mga kapatid, sa verse 1 to 6 na
Hindi naman pinili ni Hagar na siya'y mabuntis. Hindi naman pinili ni Hagar na gustuhin si Abraham. Pinili ito ng mga tao na kapalibot sa kanya. At bandang uli, siya ang naging biktima ng pagpili ng iba. Have you ever experienced that? Naging biktima ka ng pagpili ng iba. Ako po, lumaki po ako sa broken family, masabi ko na, biktima ako ng pagpili ng iba. Sino ba si Hagar? Hagar is a maid servant. Isang slave. Slavery was a normalized and socially accepted institution in ancient Mediterranean culture. Natural sa kanila ang may slave people. So anong bang sabihin ng slavery? Ano pa, nagkaroon ko na ng konting research. Ano sabi doon? People owned other people and made them work, often without pay or without freedom. Buti na sa Taiwan sa Korea, di ba? Kahit sabihin natin parang slave tayo, pero binabayaran tayo. Tama? Sino ba ito ang binayaran ng kanyang amo? Meron ba? Alam ko, meron ba experience, di ba? Parang kulang yata ng ng shipman, no? Angel, no? Parang kulang yung sweldo, parang kulang yata amo, Pero may freedom ka pa rin, di ba? Pag tapos yung trabaho mo, you can go home at walang payo sa amo mo, may freedom ka pa rin. Pero nung panahon na yun, walang freedom ang mga slave. Pasalamat na lang, pakainin ka. Ganyan po ang kanilang sitwasyon noon. Normalized means it was seen as normal something that people were used to and didn't question much. Ang matindi yan, pinapahirapan ka na nga, hindi ka pwedeng mag-question sa master. You are such a parang property ka lang. Socially accepted. Society, the people, culture, the law, through it was okay or acceptable, it was considered wrong by most people at a time. Although, accept niya sa nilang kultura, pero meron pa rin mga nag-disagree na hindi dapat pinapahirapan ang mga slave. Institution means, this just mean it was an organized part of life like marriage, government, or religion. So, it's so normal for them na makakita ka ng panahon na yun na isang mga slave pinapahirapan, tinataboy, hindi pinapakain, or pinapatay na lang. Normal sa kanila yun. That's a slave during that time. Kaya pag pinanganak kang isang anila, kawawa talaga ang buhay mo. Ang maganda nito, kawawa ka na nga, hindi ka pwedeng magreklamo. Di ba? Eh sa atin, di ba tayo kawawa, nagreklamo na. Tama? Tayo nga, di ba tayo kawawa, nagreklamo na. Ang init naman ngayon. Parang ganun, di ba? Ang lamig naman ngayon, di ba? Ang mahal ng pamasahe. Pero yung mga slave yun na time, wala silang init. Grabe. Yan po yung sitwasyon ni Hagar. So back in the Old Testament times, slavery was a regular part of society. Most people didn't see it was wrong. It was part of how their world worked. It just like farming, family, roles, or kingship. So natural sa kanila ito. Pero kung ngayon tayo, siguro makita tayo ng mga tao dyan, pinapahirapan, that's not normal for us. Tama ba? May tinatawag ka ng police, tatawag ka ng mga authority para sawayin yung tao na yan. So during that time, nakita ka ng isang slave, pinapalo sa katawan, pinapahirapan, okay lang sa kanila yan. Normal yun. And that is Hagar situation. Kaya nga nung siya ay minaltrato na ni Sarai, wala siyang magawa kundi umalis doon. Nakipagsapala rin siyang lumabas sa lugar ng kanyang amo, lugar ng kanyang amo, going outside para lang takasan yung masasakit na ginagawa sa kanya.
And that's the Hagar story. Pero, take note, this doesn't mean God approved of slavery. It means the people of the tribe accepted as is part of life. Hindi ibig sabihin na yung ginagawa nila noon, approved ng Panginoon yan. No. Yung mga tao na na-accept sa panahon na yun, na ganyan dapat gawin sa mga slave. In Genesis chapter 16 verse 6, your servant is in your hands, Abraham said, do with her whatever you think best. Sabi ni Abraham, alila mo naman yan eh. Gawin mo kung anong gusto mong narapat sa kanya. Anong ginawa ni Sarai? Then Sarai mistreated Hagar. So she fled from her. Inaano ko po yung, sinasubo yung the word mistreated. Ayun. Hindi nag-contrast. Sabi doon, even though Hagar is pregnant by Abraham, the reality is she is still a servant. She has no power, resources, ayan, or strength, even a will of his own. Kaya sabihin natin, minatang siya ni Sarai, ang katotohanan, si Hagar ay isang servant. At wala siyang choice, kundi tanggapin yung mga masakit, mga pait na sitwasyon na ginagawa sa kanya ng kanyang master. At the last na ginawa niya, in order for Hagar na ma-stop na yung pagmantal sa kanya, is to flee from the desert. In which, mas delikado naman sa desert. Kasi bakit? Wala na siyang pagkain, wala na siyang matutuluyan, anything. So, mas naging mas vulnerable siya. Yung pa yung sitwasyon ni Hagar. So, ano ba yung essence of mistreated? Ano ba talagang ibig sabihin nito? Na-experience niyo bang mamaltrato? Sino ba ito na-experience na mamaltrato na sa buhay? Pagsabihan ng masasakit na salita, di ba? Na-condemn, no? Anything na deprive sa mga sitwasyon. So ito po, ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ng mistreated? Sabi ito, mistreated means experiencing any form of unfair, harmful treatment that causes suffering, injustice, or loss of dignity. Yan po ibig sabihin ng mistreated or minamaltrato. It's very unfair. Ibig sabihin, may kung kumakain man siya, pinapakain lang siguro malamang ng tiratirang pagkain, or yung iba siguro panis pa yung pinapakain. Nangyayari po sa ating mga OFW po sa Middle East. Kung meron ng isang pagmamaltrato sa ating mga kababayang OFW, nangyayari po sa Middle East. Sino mo mga nakabalita na maltrato sa Middle East? Marami, di ba? Pero pa ako isang nakita, mismo naka-video, sinasampal ko yung OFW. Kasi ang tingin sa kanila kasi, hindi naman tao eh. Ang tingin sa kanila ay, isa ka lang, gamit. Yan ang ibig sabihin kong maltrato. Paano po tayo mga sa Korea? Meron ba ito na maltrato ng amo? Siguro sigaw lang yung pinakamalupit, no? Sigaw lang. Yung sigaw, tapos na yan. Wala na yan. Iba kasi yung pinapasok ka ng plano sa likod. Diba? Iba kasi yung tinutusok ka ng karayom sa part ng katawan mo. O pinapalo ka ng baseball bat sa tuhod mo. Iba kasi yun eh. So ito po yung sabihin ng mistreatment. So ito po yung essence. The essence of mistreatment is, number one is neglect. Being ignored or abandoned emotionally, physically, or socially. Yan yung nangyari po kay Hagar. Pangalawa, abuse. Physical,
emotional, verbal, or psychological harm inflicted to someone. Yan ang ibig sabihin po ng pagmamaltrato o mistreated. Ano ba? Disrespect. Being treated with rudeness, contempt, or without dignity. Exploitation. Being used unfairly for someone else's benefit. Yan po ang ibig sabihin ng mistreatment. At yan po yung naging sitwasyon ni Hagar. Kung kayo po ay nasa lugar ni Hagar at naranasan niyo ito mga to, ano po yung gagawin niyo? Buntis ka, hindi ka pinapakain, pinagbubuhatan ka ng kamay, pinapatulog ka sa isang lugar na kung saan madilim, walang magandang air ventilation. Ano gagawin niyo po? Maybe, ang gagawin niyo rin kapag na ginawa ni Hagar. Kaysa mamakaya ko rito, mamatid na lang ako sa desierto. Ano ba? Rejection, being pushed aside, excluded, or denied care and support. Ito pa, unfair judgment or punishment. Kahit hindi mo kasalanan, ipinapato sa'yo ang kasalanan mo. Lahat na nangyaring pangit, ikaw ang may kasalanan. Parang yung tanong kay Rene Requestas, sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Sabi niya ganyan, ay hindi po ako sir. Sabi niya ganyan. Hindi po ako pumatay sa Lapu-Lapu. Sabi niya, mabuti po akong tao. Gito lang po kami, mabuti po akong tao. Umuwi ng bahay siya namin tatay. Tay, sabi niya ganyan, kailangan mo ng eskwela kasi bakit? Pinagkakamalan po akong pumatay kay Lapu-Lapu. Sabi ng tatay, ay hindi lang ako pumatay kay Lapu-Lapu. So kanya ito yung sitwasyon ni Sarah, ni Hagar. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na you feel powerless sa isang sitwasyon or mistreatment ka ng iba? Ano ang ginawa mo para ma-handle or makaalpas ka sa ganung sitwasyon? Kay Hagar, anong ginawa niya? Please, umalis siya. Ganun din ba ang gagawin ng ating mga nanay kung kayo dumanas na ganung sitwasyon? Possible? Diba? Yes. The good thing about this is, God met Hagar in the moment of her desperation. Akala ni Hagar, katapusan na ng kanyang buhay. Akala ni Hagar, maybe ito na talaga yung papel ko na lang sa mundo. Isang slave, na minaltrato, at mamamatay na sa disyerto. Yun na yun eh. The good thing about the deepest desperation of Hagar, God is there. Wow! Kaya mga kapatid, ano ba yung pinaka-desperate moment nyo? Marami sa'yo nakangiti lang, pero tuhanan, meron pa yung isang bagay na kino-cover up sa inyong buhay. You know what? God can meet you there. Pwede kang katagpuin ng Diyos sa panahon na yun. So the angel of the Lord, ito mga in verse 7, sabi nun, the angel of the Lord found Hagar. Salamat sa Diyos. Hindi mga bandido na kakaya sa kanya, hindi mga tulisan, hindi mga taong mga walang puso, hindi mga taong mga rebelde, kundi natagpuan si Hagar na down, wala nang pag-asa buhay, natagpuan siya ng Diyos. Grabe. The angel of the Lord found Hagar near the spring desert. It was the spring that is beside the road Shur, and he said, Hagar, servant of Sarai. Ano kaya pakiramdam ni Hagar nung tinawag na siya ng Diyos? You know what? The sweet voice na pwede nating marinig sa ating buhay ay ang boses ng Diyos. Kasi bakit? Ang boses ng Diyos nagpapakalma yan ng puso
ng isang taong wala ng pag-asa. Ano kaya yung unang pakiramdam ni Hagar nang sinabi ng Panginoon? Sabi niya, in-address siya, tinawag siya sa kanyang pangalan. Hindi sinabi ng Panginoon, "Hoy, servant." No! You know what? The word, di ba the sweetest voice na pwedeng marinig daw ng isang tao is ang kanyang pangalan? Di ba? Pag sinabi mo, Ate V, di ba? Uy, ako yun, di ba? Pautang ko. Ay, hindi ako yun. Yung tagi, ay iba yun. Sabay bawi. So, ano sabi ni Lord? Then the angel found Hagar. Then sabi ng Panginoon, Hagar! I-post mo natin yung word na yan. Hagar! Ano kaya ginagawa ni Hagar during that time? Iyak na iyak, maraming basa sa katawan, gutom na gutom, maybe yung mata niya, di ba? Marami lang mga, kita mo talaga yung itsura ng isang tao hindi kumain ng 3 araw. Buntis pa siya, may pasakit na yung kanyang tiyan. Pero biglang may tumawag sa kanya na Hagar, servant of Sarai. Sabi ng Panginoon, where have you come from? And where are you going? Saan ka nang galing at saan ka pupunta? Sabi naman ni Hagar, I'm running away from my mistress Sarai. She answered. Alam niyo po yung naging response ni Hagar? Naging totoo lang siya sa kanyang sitwasyon. Kaya when God call your name, when God says something about you, be real. Maging totoo po tayo. Huwag nating plastikin si Lord. Amen po ba? Marami niyang kinakausap na sa ng Panginoon. Ayaw mo pa rin umamin. Ayaw mo pa rin mapakumama. Ayaw mo pa rin humingi ng tawad. Kinakausap mo na ng Panginoon eh. Pero si Hagar, naging totoo lang sa kanyang puso. I'm running away from my mistress. Ibig sabihin, God is responding to the purity and the reality of your heart. Kung totoo ba, sabi ni Lord, totoo rin ako. At ako ay nag-respond sa mga tao may katotohanan sa kanilang mga puso. So ano ba ang ibig sabihin ng desperation? Ito. Ano ba yung scope ng desperation? Madalas ko rin narinig ito sa tatlo, pero ano ba talaga ang katotohanan? Desperation is emotional and psychological desperation. Ibig sabihin, loneliness or abandonment. Example, si Hagar in the wilderness. Loss of purpose. Yan. Wala nang patutunguhan yung kanyang buhay. Wala na siyang maisip na dapat siyang gawin. Loss of purpose. Meaning or identity. Mental health crisis such as depression and anxiety. Despair over failure or shame. And spiritual desolation or feeling distant from God. Yan po yung sitwasyon ni Hagar. Ano ba? Matatag po tayong situational or circumstantial desperation. Ano yun? Poverty, hungry, homeless, health crisis, or chronic suffering. Ano ba? Oppression, abuse, or injustice, broken relationship, or betrayal. Yan pong scope ng desperation. Ano ba? Desperation as a catalyst for divine encounter. Nakita po natin ito, despite of Hagar desperation, mas doon niya na-encounter ang Panginoon. Kaya mga kapatid, if you are now in the desperation moment, prepare yourself. Why? Because God will meet you there. Kasi bakit? Siya lang talaga pwedeng magpahupa ng ating sitwasyon.
Sometimes desperation becomes a place where people crying out to God from the depths. Encounter El Roi, the God who sees. Experience transformation, surrender, or renewal. So sabi doon, I'm running away from my mistress. Sarah, sabi ni Hagar. Hagar running from her mistress Sarah because of mistreatment. But the God meet Hagar with compassion and purpose. Di ba sabi natin yung mistress, loss of purpose of everything. Pero nung na-meet niyang Panginoon, binigyan siya ng muling layunin sa buhay. Hagar, I know you are a slave. Hagar, I know you are na-mistreatment ka ng mga boss mo. I know you're suffering. But you know what, Hagar? You have purpose in this world. Amen? You have purpose in this world. Lahat po tayo, mga kapatid, ay may layunin sa buhay. At yung layunin na yan, ang magbibigay sa iyo ng direksyon sa buhay na ito, bakit kailangan mong gawin ang mga bagay-bagay. Sabi nga, the scariest situation of a man is not to die, but to live without purpose. Why? Because you are just existing, not just living. Parang mabubuhay ka na lang na parang lumilito. Kumbaga, alam mo yung wala kang direksyon sa buhay. Nakita na kayo ng mga ng mga taong naglalakad-lakad sa Manila na minsan kakakaraki sila doon. Diba? Yung mga wala na ng ulirat sa pag-iisip. Yung mga taong grasa, di ba, pabalik-balik. Buhay sila. Pero wala na silang direksyon sa buhay. Sabi ka ni Charles Spurgeon, God hears not the arithmetic of our prayers, but the desperation of our heart. The wilderness of desperation is often the holy ground of encounter. Question, mga kapatid. Where in my life do I feel dry, lost, or overwhelmed? So ngayon po, anong area ang buhay ninyo na you feel dry, you're lost, you have no purpose, or parang you are overwhelmed with the problem, na parang feeling mo wala nang pag-asa? Meron ba sa area ng buhay ninyo? When was the last time I felt God found me in a hard place? Kailan ka hulang tagpuan ng Panginoon sa sitwasyon mo, ikaw ay really down na down? Where? Naalala mo ba? Meron bang moment na yun? Naalala ba? Na yung time na ikaw ay you feel to give up everything, then God meets you there. Hagar and the Lord who sees her. Ano nangyari? Sabi doon, then the angel of the Lord said to her, return to your mistress. Nung una siya natagpuan ni Lord, ano sabi ni Sarai? Ano sabi ni Hagar? Running away. Nung na-encounter niya si Lord, ano sabi ni Lord? Return. What makes Hagar become brave to return to a person na minaltrato siya ng matindi? Ha? Ano ang nagbigay ng kalakasan kay Hagar para gawin ulit, bumalik doon sa taong alam niyang pwede ulit mamaltrato siya ng mas matindi? Ha? What do you think? What made Hagar brave enough to return to the one who had hurt her the most? Kung
tinakasan ninyo, sabi nyo, balik ka doon. Babalik pa kaya kayo? Alam mo yung amo na yun is terror. Malamang sa atin hindi na. Lalo pag nakahanap ng isang mabuting amo. Diba? Pero si Hagar, pinababalik siya ng Panginoon. Bakit siya pinababalik ng Panginoon? What is the reason? Saan siya kumuha ng lakas? Para siya bumalik sa kanyang sitwasyon na kung saan yun ang naglagay sa kanya sa panganib. Number one is, it is the voice of God who sees it. May nag-confirm kay Hagar, Hagar, you are not alone in your life. Nakikita kita. Pangalawa, Hagar understand her purpose again. Lord, may bilang pala ako sa mundong ito. Go back. Go back, Hagar, because I have a purpose in you. Third is, Hagar found security to God who sees. Ngayon, meron na siyang guts na sabihin sa kanya sarili na, I am not lost. Hindi ako nag-iisa. Kahit ako na mamaltrato, may Diyos ngayon na nakatingin sa akin. Naman mga kapatid, ito yung ating ma-realize sa ating mga buhay. Ano man yung nangyari sa atin? Pagkakamali man yan ng mahirap, tandaan natin, may Diyos na nakatingin sa atin. At God is willing to meet us on that moment of our desperation. Hagar received a new strength to face again her difficult situation. Para pala mapaglabanan po natin yung ating mga sitwasyon na mahihirap, isa na pala kailangan natin, mga kapatid. Alam niyo kung ano yun? Yung kalakasan na magmumula kay Lord. Hindi naman aalis ni Lord yan eh. Hindi mo sinabi ni Lord na, oh, Hagar, pagbalik mo, binago ko na yung isip ni Sarah at ni Abraham. Di ba? Okay na kayo, pagbalik mo. Ituturing kanya bilang isang kapatid na, hindi naman isang slave. Hindi ko na sinabi ni Lord, go back. But when Hagar go back to Sarai, ibang klaseng Hagar na ang babalik. Isang Hagar na meron ng lakas ng loob, may katapangan, at secure siya sa harapan ng Diyos. It's all about God and the God who sees Hagar. Yan po yung nagpabago ng buhay kay Hagar. Yan po yung nagbigay sa kanya ng katapangan. Bakit kailangan niyang bumalik sa kanyang amo? In spite of napakahirap ng kanyang pupuntahan. So, ibig sabihin mga kapatid, wala palang mahirap sa buhay natin. Tama po ba? Amin po ba? Walang mahirap sa ating buhay. Kung matutunan tayo humingi ng kalakasan sa Diyos. Amin po ba? Ibig sabihin, lahat ng problema, gaano man niyang kahirap, kalalim, kalupit, may solusyon pala. Kailangan wala ng kalakasan ng Diyos para ma-overcome ang sitwasyon na yan. Para maharap mo ulit, no? Face to face. Maharap mo kung ano man yung matinding problema na yan o pinagdaanan mo sa buhay. You need the strength of God. Ano sabi ng Apostle Paul sa kanyang declaration sa Philippians? I can do. Diba sabi niya? All things through Him who strengthens me. Sometimes, ang bilis natin mag-give up sa ating sitwasyon. Na hindi mo lang tayo humingi ng kalakasan mula sa Panginoon. So what are the areas of your life? Do you feel hidden or unnoticed, yet long to be seen by God? Kumbaga, matagal nang alam ng Diyos yan. Ba't hindi mo ba ilapit sa Panginoon? Alam naman ng Diyos yan eh. Ilapit mo na kayo. Ano yung mga bagay na yun? So what now the bottom line of the story of Hagar?
Hagar's story is a testimony that God sees the unseen and hear the unheard and love the unloved. Kaya mga nanay, kung hindi man kayo minsan napapansin sa inyong effort sa buhay, sa inyong effort sa inyong pamilya, tandaan po ninyo, may Diyos na nakakita sa inyo. May Diyos na nag-recognize ng iyong katapangan. May Diyos na nagmamahal po sa inyo. At yan po dapat ang ating laging iniisip at sinasabi sa ating sarili. So the story of Hagar exhibits God is full of love and always care for us. Even when no one else saw or helped her, God saw her pain and listened to her prayers. This reminds us that God never forgets those who feel alone or rejected. He loves everyone, is always with us, giving us hope and comfort. Yan po ang ating Diyos. Nothing hidden from the Lord, everything is revealed to Him. The question is, do you trust Him even in the moment of your desperation? Amen po ba? Say amen, malakas. Malakas mo na amen. Amen. Good. Praise the Lord. God meets people in the wilderness of their pain and offers hope, identity, and future. Remember, if the world doesn't notice your worth or value, there is a God who always sees you. Tandaan mo natin yun. And happy Mother's Day again. Siwati pala pa ng Panginoon. Kung si Hagar na isang slave na ang tingin ng mundo during that time ay walang pakinabang sa society, minahal po ng Diyos. Ihawas po ng ating mga nanay ngayon na naglilingkod sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Mga nanay po namin, isa lang po masabi ko, kayo po ay mahal na mahal ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? And let's pray. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa buhay po ni Hagar na isang nanay, Panginoon, na dumanas ng napakatinding sitwasyon na, Lord, para bang very injustice, Lord, yung nangyari sa kanya, or injustice yung nangyari sa kanya, Panginoon. But, Lord, ikaw po na Diyos, makapangyarihan, pagmahal, inabuti po siya. I pray sa aming mga nanay po nandito ngayon. Kung meron mga nanay dito, Lord God, na parang nahihirapan sila sa kanilang sitwasyon, meron silang desperation moment, Lord, I pray, meet them on that moment. In the name of Jesus. Amen and amen. So ngayon po, meron po ang JCPC Filipino Church ay meron po tayong tributes sa ating mga nanay. At bago po namin kayo papuntahin sa harapan, ay meron po na magbibigay ng isang awitin para po sa inyo.